eto na. Tatawid tayo sa next. Ituhog na natin tong two shows na to. Ito kasi yung time na hindi pa super nagbo-boom ang GMA, pero tumatak tong dalawang shows na to that when people hear about it, naaalala talaga nila. Ewan ko direct kung same ano, but tama naman, 'di ba, that you also helmed several episodes of Kahit Kailan. Oh yes, oo. Ang kahit kailan kasi, minana ko yan eh. Yeah. Kay mahusay na direktor pa, pangalan si Direk Mac Alejandre. Minana ko sa kanya yan. He was the one doing that show to. Tapos, ayun, sumalo ako dun sa dulo. Towards the end. Hindi naman yung dulong-dulo. Nakailan rin ako episodes doon. Tapos ang artista doon, si Julina. Mhm. Tapos nandun rin si James James Blanco. Blanco. Tapos, si Julina nun, Julina na siya nun eh. Parang Bagong pakahusay pasok ng siya niyan direct sa ano, 'di ba? Sa GMA. GMA. Mm. So may direct Mac Alejandro din po pala ang Kahit Kailan kasi I remember direct Ruel Bayali din 'yan, 'di ba? Sa Mm. umpisa. Tapos Oo. ang dami Alam niyo ko palang direct dumaan match siya. din. Ay, hindi, palagi ko kay Ruel Bayani ko pala yan, ang sinundan ko si Direk Ruel Bayani. Mhm. Tapos baka Click yung kay Direct Mac. I 'Di ba could be wrong. nag-direct din kayo ng Click Yun. for Sorry, ano? sorry. I'll correct myself. I was wrong. Minana ko yung um, kay Direk, kay Direk Ruel ang kahit kailan. Sorry, Direk Ruel, nalito ako. Nakikita ko yan kapag meron kami mga pag nasa abroad, kapag merong mga Yeah. convention ng mga Tapos yan, he represents ABS. Tapos, yung minana ko kay Direk Mac was yung Click Batch 2. Yes. Tama yun. Doon pala ako nalito. Mhm. Tama. Tapos ayun pa, nung si Jolina nung pala, sa dulo pumasok si Sunshine Ayun Dizon. na nga. Pagpasok ni Sunshine Dizon, wow. Kasi, eto sa atin na lang, parang walang nakikinig na iba eh. Pero kasi parang Jolina, ang galing na artista. Parang kung may papasok tayo dito na artista, kailangan sasabay. Mm. Pumasok yung anak ko, Sunshine Dizon, taga TGIS. I felt like, damn, represent, man. Tapos pagpasok, Sunshine Dizon, pakilala. Pakilala yung Sunshine Dizon, ang husay rin, kaya ko makipagsabayan kay Julina Magdangal. Kakayanin ko yan. At kinaya niya, Mhm. with flying colors, I must say. Pero yun Yes. yung what was, yun yung medyo drama kasi siya eh. Yeah. Kaya gusto ko na bigyan ako ng pagkakataon na nun para I could show na kaya ko rin gumawa ng drama. Kasi if I had limited myself to just teen shows, nalilimit rin yung mga possibilities na employment ko. Kasi hanggat walang ibang teen show, tapos hindi mo napatunayan na hindi ka na magaling sa ibang show, sa ibang Mhm. genre, then hindi ka mabibigyan ng work. So that was critical. Nagawa ko yung kahit kailan. As for Mhm. Click, teen shows, kasi gumagawa na ako ng... sorry, were you gonna ask me about Click? Daldala No, ko okay na. lang. Go direct. Diretso mo na. So yung Click, nangyari nun, si Direct Mac, after doing that first season of Click, para sila James Blanco nga yata yung mga Yes. artist. Roxanne. Tapos lumipat Kaya sila ng Kahit Kailan. dun pala ako nalito. Gusto mag-US yata ni Direct Mac. Gusto niya magpahinga. So mag-abroad muna siya. Nagpasalo siya. Nung pag-alis niya ganun, sabi ako raw mag-launch ng batch 2 ng Click. Click Batch 2. Solo launch tong mga tao na to. And there was one actor na umuwi lang sa Pilipinas to vacation, pero anak rin siya na artista. Tapos, he was supposed to go back after that vacation. Um, in fact, inaabangan siya nung dojo na doon kasi nagkakarate siya doon eh. Siya yung parang black belter sa dojo nila. Tapos magko-compete nga yata siya. Meron pinaghahandaan silang competition yung dojo niya. Pero hindi na siya bumalik kasi nag-artista na siya rito. Ang pangalan niya nun, Richard Gutierrez. Oh, Oo. yung So pala ang yun. kwenta ni Richard. Okay. Oo, yun. Babalik na siya dapat sa US nun. Medyo skinhead pa yung look. Yeah. Tapos, ayun. Doon ko una nakatrabaho si Richard. Tapos ang love team pa na nun, si China Hortaleza, who was a little older than him back then. Um, um, I say older than him back then kasi pag ngayon,
As you get older, kahit mas matanda sa isang tao, parang mas lumiliit yung gap, di ba? Pero Yeah. when you're younger, medyo mas glaring yung ano eh, yung mas matanda sa Yes. yung girl eh. Um, Tapos, si Angel Locsin, ang love team pa na yun, si Riley Valeros. Tama ba ako? Yes. Tama ba yon? Brian muna, then Riley. Ayun, si Riley, oo. Tapos, tapos ano eh, ayun, ganun na naman. Parang ano ko rin, hindi ko rin na-tsempuhan kaagad na ano, ganun ka, magiging ganun kasikat si Angel. Pag Mhm. gawin namin yung mulawin. Kasi ano eh, wala, ewan ko, hindi ko naman masabing ano, androgynous ako. Pero hindi ko na-pick up yun, naririnig ko sa iba. Na parang hot ng Angel. Sabi ko, maybe she wasn't my type. Pero talaga. Okay, good. Tapos sino pa artista? Si Karen. Karen, Si, yes. Karen de si los Karen dun sa Reyes. McDonald's Mm-mm. commercial. Yeah, tapos si Alex De Rossi, kasi sila yung mga galing ng first batch. Sila Alex, ito, Sherwin. nag-stay sila. O yun, si Sherwin. Ayun, isa na naman sa mga dancer. Ano. Actually, Mm-mm. what? Hanep, Oo nga. Tapos naalala, ganun din. Ako rin na ganun, nag-edit, nagsuscore din ng click. Ganun pa ako nun. Mm. Pagsipagan pa ako nun. Well, hindi naman sa sipagsipagan. It's just that parang wala ka pang ano. Wala ka pang, hindi mo pa kayang bitawan yung ganun. Mm-mm. Maybe it was, may trust issues yung ganun. Parang galing na galing ka sa sarili mong pag-edit. Gusto mo ikaw nag-edit, ikaw nagsuscore. Correct yung click kasi yung batch 1 na preserve online. Nung when they uploaded it, kompleto yung music kasi eh. Yung batch 2, feeling ko baka nadala sila, baka na-copyright, whatever. So, Mm. na-scored tuloy. So, ano direct yung mga ginagamit mong songs when you were starting out batch 2? Would you Tama. remember? Wow. Pero mga mas uso na kasi yan, di ba? Dahil yan na Oo yung eh, mga mas Jennifer pop na nun. Lopez, mga Yeah, ano. oo, hindi na, oo Uso eh. pa, A Kung Walk ano to lang, Remember. kung ano lang yung ano yung uso nun. Ang nagagamit ko na kasi during those days, ano lang eh. Pag pinopromo nung record label yung song, pagdadalan kayo ng ano eh. Ah, Padadalan kayo yeah. ng songs nila na current. Tapos ito pwede yung gamitin. It's royalty free pag gamitin nyo. I just don't know if that royalty free was you called it ano in perpetua. That means you could use it forever. So, Baka baka lang kasi hindi. baka lang for that certain period eh. Yeah. So ayun. Parang ginagamit mo lang siya. Yun lang pwede mong gamitin Mhm. by In that time. fairness, direct, ang lamang naman ng click sa TG in terms of that, yung click kasi may sariling theme song, di ba? Yes. Ah, yung TG actually, gumawa kami ng theme song noon. Parang gumawa kami ng theme song. But it wasn't a song. Parang it was like, hindi kasi namin alam na ano, magiging super hit yung TGIS. So, hindi kami namuhuna. Naganap lang na kaibigan. Ano, gawa ka nga ng ano dito, ng... Ayun yung opening ng yung Oo, unang-una pa, oo. na Yes, a guy instrumental. named Alan Feliciano who runs a studio now. And I think their company does jingles, does commercials. He still does yung basta sound related. Uh, Yun yung ginagawa niya up to now. Parang tinira-tira lang niya yun ng ano, parang pinocho-pocho lang niya yung pagkakagawa kasi naman namin alam na magiging hit eh. Tapos biglang eto na, hit na. Di Yeah. gumamit na tayo nung sikat na music na hindi Wow. naman natin pala kailangan bayaran. Mhm. Eto, Derek, going back to kahit kailan, ang remarkable moment kasi dito, yun nga, papalit-palit siya ng bida. Depende ko ano, from Roxanne to Jolina to Sunshine. So, kayo yung nag-transition from Jolina to Sunshine. So, kamusta? Nahawakan ko si Jelena tapos pumasok si Sunshine, ayun. Mm-mm. Hindi right at the transition moment eh. Pero yung pumasok. Tapos magkasabay sila, nagkakaano rin eh. Salubong Nagkakasabay. pa sila. Nagsabay pa sila noon. Pero natatawa ako noon. Gusto mo ng ano? Gusto mo ng kwento about that? Yes! Kahit kailan. Last episode, final episode. Actually, kinento ko rin to nung ano eh. Noong, ganyan. Mamaya ako sabihin ko para hindi ko ma-preempt. Nung final episode, ang hinahanap kasi na ni Sunshine yung mami niya. Tapos sa final episode lang niya makikita yung mami niya. Tapos, ako medyo young director pa ako nun. Tapos wala akong credentials pagdating sa drama.
Eh nakuha namin si Jacqueline Jose. Siya yung magiging mommy. Parang cameo sa very final episode. Tapos nakatrabaho ko si Jacqueline Jose for the first time. Eh, hindi naman ako, ano eh, I'm not the type to get starstruck or yung, ano ko, yung matataranta ako. Uh, anyway, dumating si Jacqueline Jose, tapos sabi ko sa kanya, and sorry, para dyan sa mga hindi nakakalam, the late Jacqueline Jose was a good friend of mine. Nagkakausap kami na, ano, yung, we, we're industry, we're industry friends. And even outside, we tell each other like our personal problems. But this was the first time I was working with her. Hindi pa kami magkakilala na to. Um, sabi ko, good morning po ma'am. Good morning Miss Jane. Dominic Zapata po. Ako po yung magdidirect sa inyo today. Sabi ko, I'm so pleased to meet you. Sabi ni Jane in all her Jacqueline Jose um, nuanced delivery. Sabi niya, ganun. Mga ganun kilid. Ganun. Kukunin niyo ako last day na. Isang episode lang kukunin niyo ako. Tapos kung kailan tatapos na sa kanya, okay na. Tapos isang taping lang. May mga pataray-taray sa akin si Miss Jane. Sabi ko, I'm so sorry, Miss Jane. Alam ko naman may mga ganun mga pa-effect. Pero she wouldn't. Yun lang yung bibigay muna niya sa akin na parang di tayo chummy. Sabi, hindi po, sorry, Miss Jane. Talagang kasi, kasi ito po talaga yung point nung character po ni Sunshine. Yun lang po yung pinaka hinahanap niya. Yun yung journey niya, yung paghahanap sa inyo. So, kinahanap po namin, yung talagang kailangan, yung worthy naman, ang tagal-tagal hinintay ng audience kung sino yung nanay niya. Tapos, hindi naman pwedeng kung sino-sino lang. Kailangan, ka-stature po ninyo, which was true. It was true naman talaga, kaya naman siya yung kinuha. Pero parang ganun-ganun. So, binigyan ako ng eye roll. So, ito na. Magkikita kayo. Ang assistant director ko nun, si Direk Aya Topacio. Was also a direct, was also a director no, natin sa GMA. Sabi ko, sige, ito magkikita kayo. Tapos sabi ko, ganito eksena. Miss Jane, kwento ko to nung wake ni Miss Jane. Kwento ko rin sa halap ng friends niya, ng family niya. Sabi, sabi, sabi ko, pag magkita kayo, huwag kayong basta magyakap. Gusto ko yung parang, nakikita niyo parang multo lang yung nakikita niyo. Hindi kayo makapaniwala sa moment na yon. Finally, nagkita kayo kasi tagal-tagal yung hindi nagkikita, naghahanapan. Tagal yung naghahanapan. So pag parang ipunin niyo muna, iiyak niyo ng gusto, iyak na iyak, iyak ng iyak. Tapos ganyan, nakatayo lang sa harap na isip, iyak, iyak, iyak. Tapos, on my cue, saka kayo magyakap. Parang hayaan natin, bigay natin sa audience yung chance na yun, na umiyak sila. Kasi tagal-tagal na nilang dinadala yan. Ang tagal-tagal na rin dinadala ng characters. Okay, sige, good. Okay, actors cue. Okay, ready na direct? Ready na? Ready na si Sunshine? Ready na si Jane? Okay, game. Bigay kay Sunshine. Si Sunshine. Todo si Shine. Pak, bigay yung camera kay Miss Jane. Mga ganun lang. Bigay kay Sunshine. Bigay kay kay Miss Jane. Ganun. Hindi umiiyak. Parang mga 2 minutes in yata, 3 minutes in na yata into the scene. Si Sunshine, ubus na ubus. Sige, i-cue mo na. Sige, yakap, yakap, nagyakap, yakap. Sige, kinukuha ko na lahat ng close-ups kay Sunshine. And then cut. So, okay. Direk Aya, naka-headset. Direk Aya, pakisabi kay Sunshine. Ganda, okay na. Kukuha ako ng isa pang shot, pero hindi na niya kailangan iiyak. Yung parehong cameras ko naka-focus na kay Miss Jane. Ayun, pakisabi kay Miss Jane. Okay na yun kay Miss Sunshine. Tapos pakisabi kay Miss Jane. Okay naman yung ginawa niya, pero pwede ba tayong gumawa ng second version? Ito yung pagkaka-explain. Pwede ba tayong gumawa ng second version na mas na iniyak naman niya, yung mas masa yung atake, mas melodrama ganyan. Para tapos piliin na lang natin sa editing kung ano yung mas nag-work sa eksena. Pero okay naman yung ginawa niya, parang ganun sabi ko, Yeah. parang ayoko naman kasing i-discredit. Tapos sige. Okay, Miss Jane, pwede ba kuha tayo ng second take na naman, second version pala sabi ko, di ba take? Second version naman na yung umiyak naman po kayo.
Sabi ni Miss Jane, ha? Hindi. Sabi mo sa kanya yun na yun. Sabi ni Miss Jane! Parang feeling ko nga, kinakwento ko nga ka na, ano yan, kinakwento ko nga nun sa wake, sa family. Kay Miss Jane, kasi you have to earn it. Earn it. Earn it as a director. Um, um, earn my respect na mas tama pala yung discarding feeling mo ay mas tama kaysa sa discarding na isip ko. Medyo ganon kay, kay Miss Jane. And, ayun, pero it worked naman. Ganun. Doon ka rin matututo as a director na parang, okay, meron ring input sa mga artista mo na hindi mo pwedeng itsipwera lang because matagal na rin sila sa industriya. They probably even have more Mhm. experience than you sa industriya. So, be collaborative dapat kapag sa ganung mga situation. Mhm. Ang ganda ng kwento na yun, Direk, ah. Ini-imagine ko siya ngayon. Kasi alam ko hindi ko na napanood ng ending ng kahit kailan eh. Kasi Ayun, nga, naghahanap sila mag-ina. ang ganda. Ano pa yan, si Sunshine, si Betchay, di ba? Na ganyan din, nagpapanggap na mayaman. Tapos yung bala. Yes, 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 yes. Mm-mm. Parang Tama ba? mga tools, no? May Parang, Dennis Trillo ka rin dyan, Direk? oo, alam ko yan yung simula ni Dennis. Doon ko na po na si Dennis sa kahit kailan. Actually, doon na po na ng GMA si Dennis sa kahit kailan. Sabi na, magaling to ah. And si Dennis, sa mga hindi nakakilala kay Dennis, alam ko iba yung TikTok persona niya. Hindi mo maiisip yon sa kanya in real life. When you see him, parang tahimik lang siya. Well, except to me, kasi close kami and bisikleta pa kami for a time together, pumunta pa sa bahay, yung gano'n. He's very candid. Pero like, kung wala rin siyang kaharutan, kakulitan, he will look like a very serious person to you. Mhm. So doon namin nakita, mahusay ito. Tapos, nung kinuha namin si Dennis noon, eventually na-preempt ba kita or Wag ano? na, Direk, kasi doon na tayo tatawid. Okay, sige. Sa inyong next So, show after kahit kailan. binigyan siya ng pagkakataon kasi ang galing niya ang galing ni Denison sa kahit kailan. Ang galing, galing yung madrama. Ako, um, at that point, I'll admit, hindi pa ako ganun kagaling as a dramatic director, eh. And communicating to my actors, feeling ko I might not even have been ready for that. Baka nga hindi. Siguro yun rin yung naamoy ni Miss Jane nun eh. Parang wala tong karapatan gumawa ng ganito mga programa, ng ganito mga drama. So, nung ginagawa ko yung kahit kalan, galing na galing ako kay Dennis kasi parang ang liit lang ng nung binibigay ko sa kanya na input. Pero and yet, nagde-deliver pa rin siya, husay. Bumabase lang siya sa script. So, nilagay na siya sa Twin Hearts. Tama ba? Twin Yes. Hearts was my first full-on daily soap na it was on prime time. Ang artista dito si Rudy Fernandez, action star. Um, Kasama niya dito si Pops Fernandez, no relationship to Rudy Fernandez. Pero sa show, meron silang Sa show, relationship. meron silang Ah, relationship. Uh, pero hindi sila magkaapelido lang sila. Tapos, dun sa younger couple, nandun si Ding Dong Dantes. And then si Karil. yes. Andun si In a Karil. special role. Yes, in a special role. Tapos na si Dennis. Si Tanya. Si Tanya That your Garcia pa pala. lead. Oo. Tapos si Dennis Trillo. Tapos, kasi naalala ko pa may mga guestings pang iba si Dennis na talagang flying color si Dennis nun eh. Ah, galing na galing yung mga boss sa kanya. Kahit ako na galing, syempre nahawakan ko siya. Tapos uhusay niya. Tapos finally, binigyan siya ng soap, ng primetime soap. And yung Twin Hearts was probably one of the first few soaps rin ng GMA. I was lucky nga na bigay sa akin yan. Yung first few na yung daily soaps yan, on prime time. It was still a very new genre no. Yung after the news, merong daily na prime time. Hindi puno yung network sa ganong palabas noon. Yeah.
iilan lang yon. Tapos nang ginawa ko yung tong Twin Hearts, biglang, biglang hindi makaiyak si Dennis. Oh. Nahirapan si Dennis nun. Tanong niyo sa kanya kung mga if you get the chance. Tapos, pati siya na, and I didn't want to pressure him, pero because obviously, kasi ang galing niya nun eh. Parang walang problema sa kanya ganito. Pero parang nahirapan siya. Maybe, I don't know, maybe he was feeling the pressure doon. Um, Hindi, not for the whole show, pero I remember quite a few times na parang nahirapan siya. Sabi ko, sheesh, parang ano eh, parang kumbaga meron ka star player. Tapos pagdating sa finals, parang ano, wow, nagmimintis. So yun, nagmimintis siya nun. And he was also very frustrated with himself. Of course, had to be there to be supportive Mhm. and so was the rest of the cast. Sila sila Dingdong, sila sila The Boys, sila Pops. Everyone was very supportive of Dennis. Pero nung ano naman, hindi naman nawala ng faith sa kanya yung GMA. Pagdating ng Mulawin, Yeah. Iba na galing. naman. Oo, ang galing na uli niya. Parang mas gumaling pa Mhm. eh. Pero lahat tayo may pagdadaanan na ganun eh. Yung parang move on ka na lang. Hindi ko nagawa nung araw na yun. Hindi ko Yes. nagawa nung show na yun. Bawi ako sa susunod. Bumawi talaga yung loko. Ginalingan talaga. Mhm. Pagdating sa Mulawin. And from there on, wala na. Hindi ka na Tuloy-tuloy na. tuloy-tuloy from there on out. Yeah. Talagang ginampanan niya na talaga. Naging artist talaga si Dance. Mhm. Ano yung itong Twin Hearts, syempre, hindi natin pwedeng palagpasin because yun nga, yun ang inyong first long-form narrative, di ba? For a Twin day. hat, hindi siya twin. May twin heart. Twin Ayan, Hearts. okay. Nakakalito kasi yung Twin Di ba? Hearts, tsaka yung ano, oo. Twin Hearts with an Twin heart. I. Ito yung nauna, 2003. So, 2002. paano ka nag-prepare dito direct? Kasi yun nga, first long form mo. Tapos, actually, kakaiba na rin kasi ang uso niyan, drama talaga, di ba? Pero itong Twin Hearts, parang kahit papaano, medyo light-light nga siya, na mas estudyante feel. Pero may drama with the veteran actors, di ba? Pero ito na Oo. yata yung uso na kasi din yung medyo Korean novela-ish. Parang papunta na tayo doon, di ba? Nung panahon na Patungo na doon. to. In fact, nung una akong kinausap, sabi direct, we want you to direct teleserye. Okay, sige po. Pero ako talaga parang, wow, okay yun. Kasi kino-compute ko na yung ano, kikitain ko nun eh. Sabi, sabi ko dati kapag meron lang akong regular na weekly, para makakabili ako ng bagong sasakyan. Yung ganun. Pinabase ko sa mga ihuhulog ko eh. Sabi ko, pero ilang taping kaya yun sa isang linggo, di ba? So, parang, pero syempre, hindi mo na muna iisipin ka agad yun. Parang nadaan lang yun nung nakausap ko kuya ko eh. Ano mo kuya, alam makakabili ako sa kanya. Sabi ko sa kanya. Pero ang unang nung kinausap ako, sinabi sa akin, kausuhan nung sad na pagkakamatay nung isang babae dun sa isang napakasikat niyang show called Meteor Garden. Aha. Ayan, ako na nga ang Meteor Garden before Twin Hearts. Oo, sabi nila, direct gusto namin magmukhang Meteor Garden. Sabi ko, siyempre hindi kasi to ano, hindi ako ano up to date. Saka alam mo, mahilig ko ng basketball, ganyan, gym, ganyan. Sabi ko, ah, pwede ko pa panood. Bigyan ako ng kopya, pinanood ko. Ah, ang glossy. Kaya ba yan, direct? So I was trying to figure it out. Kasi obviously, back then, iba pa yung cameras na ginagamit nila sa ginagamit natin. So even technical, direct gusto nila ganon, not only the Oo, template. look. Oo, look talaga Look yung hinahanap. talaga, okay. At that time, look yung hinahanap nila. Sabi ko, sheesh. So sabi ko, bukod dito sa ano, the way it's shot, the way it's photographed, iba yung cameras. Sabi ko, wala naman ganung mga camera sa Pilipinas. Kasi I also did my research. I try to adapt and try to research kung ano yung mga bagong meron ngayon para we're also abreast. Yeah. Alam mo yun yung mga tao, di ba? So, sabi ko, ano kaya? Kasi hindi wala naman access sa camera. Pero buti na lang, for a time kasi I was also teaching photography in Lasal. Um, at medyo may hilig naman talaga ako sa technicals. So I understood a thing or two about that, creating a look without
na without having access to the same equipment that they had. Sabi ko, okay, sige. Magmamanipulate lang ako ng cameras, tapos yung tamang positioning ng cameras in distance from subject and all of that. Kasi parang kanila, durug na durug yung background eh. Yun yung ano eh, yun yung Yeah, lamig oo, sa I mata remember. ng Meteor Garden eh. Sabi ko, ma-achieve ko kaya to. So I did some test shots when I could. I didn't have a test shoot day. Pero like, kunwari, meron akong taping na ibang show bago pa nagsimula yon kapag may racket. I will tinker with the camera tapos pag-usapan namin ng camera guy ko, ng camera operator na ito kaya gawin natin. Gagana ba yun? Magmumukha bang ganyan? So, sample na namin, magte-test record kami. Parang pwede, parang lulusot. Tapos, okay, I will, tapos lalagyan ko ng ganitong klaseng lighting, ganyan. Oo, ma-achieve na yan. So, yun yung preparation ko really was very technical. Tapos, tsaka just to create that look. And then ako kasi hindi rin ako hindi ako selfish. Sabi ko, kung pakisabi sa kanila ito yung settings ko kapag may ibang show na gusto ma-create yung look na yan. Sabihin niyo sa kanila, so I tell my cameraman kasi they get to do other shows. Tapos sinasabi ko rin sa ibang basta kung sinong staff yung who would feel like na gusto nilang gamitin yung ganung technique, hindi ko pinagdadamot yun eh para we're all sharing. Meron tayong ano dito, meron tayong common knowledge. Kasi para ka naman tanga kung madamot. Tapos, I also I also had to learn a bit of action kasi may action yun eh. Kay Yeah. Rudy Fernandez yun. Eh ako wala pa ako masyadong ganun wala pa akong experience masyado sa action. So I feel like I learned more he had more inputs than I did. And I learned a lot from him. A lot from him. And not only in terms of action, pero yung the way it's executed. Pero yung the thinking behind it, how it should be logical, how it should be ganyan. There's always something to learn, especially from those who are older than you. And wow, what a wealth of knowledge I got from the boy. Mhm. Yun yung gusto ko eh. Kaya rin ako, I try to be as generous as I could pagdating sa ganyan mga kaalaman. Kasi nakatanggap rin ako ng ganung kaalaman eh sa ibang tao. So, Yeah. kapal na mukha ako, tanggap tapos wala akong binibigay. Kailangan may binibigay ka rin doon. Para sa Correct. industriya yun. Yes. Mm. Memorable scenes direct that you did for Twin Hearts with At, at least pwedeng Ding Dong Tanya, pero mga excel. Ang ganda kasi nung masabi ko lang direct, ang ganda nung kwento na to na yung 'di ba yung si Karil nga yung pinatay siya. Tapos napunta yung heart kay Tanya. Tapos yung ending nito, 'di ba na yung si Ding Dong din tsaka si Dennis din na ganon. Tapos yung pala yung meaning noon na kaya sila yung mga Oo. nagkatuluyan kasi from the heart, ganyan. Anyway, yun, mga memorable moments and Galing mo naman. scenes. Pinanood mo talaga Oo, yun. direct. Ano to be honest, kapamilya kami nitong time na to, but with Twin Hearts, sinusubaybayan namin siya. Talaga. Yeah. Oo. So para ito Sa akin, ata ang simula namin ng pagiging kapuso bago nagkamulawin and all. ayun, well, memorable sa akin na hindi ko mapaiyak si Dennis Trillo. Tapos, um, sorry, tatandaan ko meron akong matandaan kay Ding Dong. Natatandaan ko kasi kay Rudy Fernandez. Mhm. Si Rudy Fernandez noon. Doon sa mga ano ba yung ano ba ang demographic ng viewers mo? Mas bata ba, mas ano? Pwede naman direct. Pasok lahat kasi mas, yun nga, dahil nostalgia. So even the younger ones appreciate. Si Rudy Fernandez. Ano meron silang kissing scene ni Pops Fernandez. Oh yeah. So, meron pang ganun. Pero kasi he was considerably older than Pops Fernandez. Kaya gusto rin niya parang okay ako. Parang hindi nakakahiya na kinikiss ko si Pops Fernandez. Sabi niya, Pop, tawag na lang kay Pops, Pop, may kissing scene tayo mamaya. Oh, okay lang ba sa'yo? Sabi niya na. Okay lang, of course. Trabaho to. Okay. Sabi niya, Direk, ano ba? Kuha na ba natin yung kissing scene? Oh, sige, sige. Dali, Direk, ha? Sisipili muna ako. Sabi the boy. So, sipili siya. Ito yung scene din. Tapos nandiyan lang yung banyo sa bayan. Siguro sa wall. Naksan yung pinto. Tapos nagsisipili siya. Left the door open, nagsisipilo siya. Kaya nakikita ko na, tagal magsipilo.
Pagkatapos magsipilyo, dapit yung ano niya, bodyguard niya. Binigyan siya ng mouthwash. Mouthwash pa. Para sigurado talaga, mouthwash. Yeah. Pagka mouthwash, eto na, nagmumog siyang mouthwash. Habang naglalakad siya mula dun sa pinto ng banyo, papunta dito kay Pops, nag-mints pa siya. Nagpapa siya ng mint. Para talaga sigurado, siguradong fresh breath. Sabi, Yeah. iba talaga itong mga action star. Kalang hindi mo pwedeng mapintasan to pagdating sa ganyan. Mabango, malinis. Tapos, ano pa ba mga memorable doon? Back then talaga, gumagawa tayo ng major stunts. Yeah, that was I'm supposed to ask next. Kasi, ano yun, may music video available nito direct online. Tapos Talaga. merong eksena doon na gumanon yung sasakyan. I think si Pops ang sakay nun, yun yung magkakahiwalay silang mag-iina. Yes, si Justoni Alarcon tsaka si Pops Fernandez were in the car. We shot this in Subic, I believe. Tapos the car was going to careen off the road. Tapos maglilipad siya ng mga about, I'd say, mga 15 meters high. Tapos babagsak sa dagat. So ginawa namin yung stunt na yon, nag-hide kami ng ramp. Tapos ganun yung mga eksena nun. Tapos babagsak siya sa dagat. Yung underwater scene, we did in the evening of that same day. So yung nagpalipad ng kotse na yon, sabi ko, sige, paglipad ng kotse, pagbagsak niya sa dagat, si RR yan. Kilala sa industriya yan, si RR. Tapos babagsakin doon, siya na rin binabalance mo kasi yung car nun eh. Kailangan pag lumipad, hindi siya mag-nose dive kasi delikado yon. So lalagyan nila ng mga ng mga pabigat sa trunk para medyo nakaganyan. Eh paglipad, boom, parang dahil luma rin yung kotse, parang nabali yung chassis ng car. Nabali yung chassis ng car, parang naging ganyan. So kahit nakaganon, bumagsak ng nose dive. Sabi ko, walang tatalo na safety divers hanggat hindi nag-submerge Naman. completely yung kotse. Kasi baka problema naman sa editing. Pero pagkita ko pa lang, pagbagsak, sabi ko, ba't ganun yung itsura ng pagbagsak? Pop! Pag ganun, paglubog ng tail ng kotse, ng trunk ng kotse, pag ganun. Go, 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 safety divers, go, 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 go! Talo na yung safety divers. Tapos inangat si RR. He was conscious, pero nag-slam dito yung steering wheel sa dibdib, dumudugo yung bibig, dumudugo, pero he was okay. He cracked his ribs. Oh my And gosh. sa kanila, standard daw sa kanila. Hindi, okay lang, Oh my diretso. gosh. Ganun talaga yun. Eh, puro ganun yung show. Puro stunts, ganyan. Tapos especially when you have an action star talaga na from that era. They really want it there. They want those stunts. Yung magpapasabog ka ng gasolinahan. May mga ganun kaming mga eksena nun eh. Nagagawin mo ng practical kasi back then wala pang effects eh. So if it's written in the script, execute mo talaga siya ng ganun, as is. So pag sabing sumabog yung gasolinahan, hanap kami nun ng gasolinahan na sarado na. Tapos sunog, sabog doon. May mga ganun mga eksena because that was the way it was. So marami rin ako natutunan doon. Ayun, mga memorable sa akin 'yun. So by the time na sa dulo, meron tatalsik na kotse doon sa bangin, mahulog sa bangin eh. I think it was like a 50-meter fall and not into the water, 50-meter fall into a ravine. Si Miss Lilibeth Gomez Razonable, isa sa aming network executive, tumawag Yeah. talaga. Direct Dom, nabasa ko yung script ha, wag mong gagawin yan. Wag mo nga, notorious kasi ako doon pag nakasulat sa script, syempre gagawin ko yan. Hindi ako maghanap ng ibang diskarte dyan. Pag sinulat yun, gagawin ko. Yeah. Execute ko yan. Ayun. Yun yung panahon na yun, lakihan ng episode. And I think also the first exposure of Ding Dong sa pagdating sa action. Um, Nag-action din ba siya dito direct towards the end? hindi pa, hindi yung todo-todo, pero humahawak na ganun. At saka nandun si The Boy sa set eh. And si Ding Dong, one thing you could say about him is he constantly learns. Yan, si Ding Dong, si Alden, si Dennis. Those are yung mga artistang mga nakilala ko na.
They constantly grow and then they find every opportunity to learn something new and parang idadagdag nila yun sa skill set nila every time na meron silang project. So Mhm. palagay ko, yun yung unang exposure ni Ding Dong kung kaya naging mas adept siya sa doing action. Mhm. Pero direct the wedding scene also ng Twin Hearts, ang ganda. Iyan din, Eh, wala. available online. Tapos parang basta ang ganda lang niya na may mga flashback pa of the characters na Silipin ko nga yan. pinakita. Silipin mo direct, ang ganda niya. Tapos Ito ba yung nakakatuwa eh. hindi, si Pops ba yung kinakasal dyan? Si O Tanya na, tsaka si yung Ding sa dulo? Dong. Pero Yes. naalala ko kasi yung kay Pops noon, na-impress ako kay Pops kasi had very, I'm sorry, but I didn't have a lot of expectations sa performance ni Pops. And hindi rin naman talaga masyadong kinakailangan ng role niya. Pero I was Yeah. impressed kasi naka-eye patch siya noon eh. She was supposed to be blind, I think, Ah, or yeah. parang, Oo, bulag siya. oo. Pero nung umiyak siya, ha, nakita ko lumulusot doon sa eye patch. So, sige, granted na medyo may siwang yun. Pero yung teardrops, kailangan, pag dumikit na yun sa eye patch na cotton, ma-absorb na yun. Ibig sabihin, ganun karami yung niluha niya kahit hindi nakikita para tumagos pa rin dito hanggang dito sa Mm-mm. cheeks nakita ko. Sabi ko, wow, husay, oh. Pero alam ko yun, yung wedding scene na yun, career din yun eh. Pero syempre, wala nang mas career pa, pero hindi ko naman show yun sa Marimar na ending na kasal, di Ah, ba? oo naman. Yan na Highest ata rating ang show ano. ever yon. Kudos sa'yo, Binibining Joyce Bernal. Oo. Correct. Iba naman yun. Okay, yan ang Twin Hearts and kahit kailan. Ito na direct. Direct, carry ka pa ba? Kaya lang, We go. go on and on sa dami ng iconic na shows na nagawa ni Direct Dom talaga. And I Sige na lang. guess, ito talaga ang pinaka, no? I mean, this started the trend. Ito talaga ang naglagay sa GMA to the number one slot. Of course, the first Telefantasia of GMA tungkol sa mga ibon. Wala nang iba kundi ang Mulawin. Yan ang pakpak na nakatiklop. Eh, pag bumukas yan, sige, CGI natin. Pero pag nakatiklop yan, hindi pwedeng naka-CGI the whole time. Maubos pera natin. Tsaka hindi natin ma-execute ng tama. So gagawa tayong practical na pakpak. Oh, direct. Parang 10 o'clock in the morning, nalaman ko, yung co-director ko, andun na sa kabilang network. Bumalik! Sabi Hi, ko, Direct. Di, bati ko yun, okay. Yes. Tapos, Jimmy was saying, parang, ano gagawin natin yan? Eh, yun lang. Para magawa yung shot na yun, lahat kami may buhat-buhat. Monitor yata, bit-bit ko. Kahit si Eddie Gutierrez umakyat dun because total nasa taas na rin lang kami, nag-shoot na kami ng ibang scene dun. Kahit si Eddie Gutierrez, wow, I don't know how old he was already back then. May bit-bit rin kable, si Richard may bit-bit na isang piece para lang magawa yung one shot na yon. Pero it proved to be worth it. I was involved dun, especially kay Angel. Sold na ako nun. Nagtatalo kami nun eh. In fact, nagkasigawan na kami nun eh. ng mga boss. O kahit si Miss Reg, pinagtatawa namin Miss Reggie Mag. Kasi iba yung gusto ni iba yung gusto ni Tita Annabel. Tapos ako, parang okay lang naman. Pero yung gusto niya kasing artista, medyo may maraming limitations. Sabit si Richard. Meron kaming harness tawag dyan, may wire work eh. Iangat namin siya sa puno. Pag angat dun sa puno, lumindol, ang lakas ng lindol, umagan yung mga puno.